Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Mataas na generation charge na nagpapataas sa electric bill, pinabubusisi. Yan ang MBC TV Network News, ni Raymond Dad Paas. Malaki ang itinaas ng singil sa kuryente dahil sa mataas na generation charge na ipinapasa sa mga consumer. Ito ang deklarasyon ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng inihain nitong Senate Resolution 581 upang imbestigahan ng kawalan ng regular na fuel cost audit ng Energy Regulatory Commission o ERC sa gitna ng mataas na singil sa kuryente. Sabi ni Gatchalian, kailangan ng mas malakas na accountability at transparency sa sektor ng power generation upang matiyak na ang kuryente ay nasusupply sa pinakamababang halaga. Binigyang din ni Gatchalian na mula Enero 2025 hanggang July 2026, ang buwan ng singil sa kuryente sa isang residential customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt ay mula sa 11 pesos and 74 centavos per kilowatt hour ay tumaas sa 14 pesos and 83 centavos, kaya't ang buwan ng singil sa kuryente na mula sa 2,350 ay naging 2,970 pesos. Dahil dito, napipilitan ng mga consumer na magbayad ng karagdagang 620 pesos kada buwan kahit pareho lang ang dami ng kuryenteng kanilang ginamit. Sabi ni Gatchalian, ipinapakita lamang sa mga nasabing numero na ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa generation charge na ipinapasa ng mga electric companies. Inilahad din ni Gatchalian na ang kontrata ng Meralco mula sa liquefied natural gas o LNG at coal ay mahigit 86% ng kabuuan ng generation charges ng kumpanya noong July 2026. Matatanda na sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos noong July 27 ay hiniling sa mga mambabatas na isulong ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law upang tanggalin ang systems laws na ipinapasa ng mga electric companies sa mga consumer. Kasunod nito ilang mga panukalang batas ng inihain sa Senado upang amyendahan ang EPIRA Law upang huwag nang ipasa sa mga consumer ang systems laws. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, evacuation center sa Marikina, bukas na bilang paghahanda sa masamang panahon. Binuksan na ng pamahalaang lungsod ng Marikina ang mga pangunahing evacuation centers bilang paghahanda sa posibleng preemptive evacuation ng mga residente. Ayon kay Mayor Maan Teodoro, kailangang maging handa ang lungsod para sa agarang paglikas sakaling lumala ang epekto ng masamang panahon. Patuloy namang mino-monitor ng lokal na pamahalaan ang lagay ng panahon, level ng Marikina River, at sitwasyon sa mga lugar na madalas bahain hanggang alas 6:15 ng umaga. Nasa 15.8 meters ang water level ng Marikina River at nananatili sa Alert Level 1. Nakadeploy na rin ang mga rescue boat, ambulansya, at iba pang emergency assets, habang nakapreposition ang mga central kitchen upang matiyak ang agarang pagtugon at pamamahagi ng pagkain sa mga residenteng maaaring may likas. Samantala, nananatiling nakataas ang Red Heavy Rainfall Warning sa Metro Manila, batay sa Heavy Rainfall Warning na inilabas ng PAGASA. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.